Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na hindi mo na kailangan ang himala upang maniwala sa ating Panginoon Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na matapos yung mga araw na naghimala ang Diyos at yung mga tao ay namangha sa Kanya, nabusog sila, nagpasalamat, natuwa. Ngunit nang sinabi ni Jesus na Siya ang tinapay ng buhay na nagbibigay buhay ng walang hanggan, sila ay naiskandalo. Sila ay umalis, iniwanan si Jesus. Kaya nga tinanong din niya ang kanyang mga alagad, kayo rin ba ay aalis? Sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta, Lord, kundi sa iyo? Ang salita mo nagbibigay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, makita natin dito na hinahamon tayo ng Diyos na hindi na tayo kailangang humingi pa ng himala para maniwala sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Dahil ang salita niya mismo ay siya mismo. Ang salita niya ay may buhay. Ang salita ng Diyos sa tuwing tayo ay nakikinig, ay merong kapangyarihan ang Espiritu Santo na siyang kailangan nating kainin upang ang espiritu natin na nangihina, na nagdududa, na nawawalan ng pag-asa, na may sakit, ay magkaroon ng kagalingan at lalakas. Kaya kailangan nating makinig lagi, magbasa ng kanyang salita, lalong-lalo na sa banal na misa. Pag natatanggap natin ang komunyon, kailangang maniwala tayo, manampalataya tayo na ang Diyos mismo ang ating tinatanggap. Kung ang pananampalataya natin ay hindi nanggagaling doon sa kalooban natin at sarado ang ating puso, hindi tayo mananampalataya at maniniwala na siya nga mismo ang ating tinatanggap, na ang salita ng Diyos ay buhay. Dahil ang ginagamit na natin ay isang paniniwala na hanggang kaisipan lang, hanggang intelektual lang na tinatawag. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay tanggapin natin na ito mismo ang Diyos, ito ay nagbibigay buhay sa atin upang ang buhay natin ay magkaroon ng buhay para maipakita sa iba, para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Maisabuhay natin ang salita ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, siguradong meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya pagkalat natin ang good news, huwag fake news, dahil ang Diyos ang good news. God is good. Magsimba tayo bukas. God bless.